Ito po, personal na po, formal lang iniharap ni Secretary Benhur Abalos ng DILG at ni General Marbil, General Torre at iba pang mataas na opisyalis ng PNP at ng AFP sa publiko sa magitan ng press conference ang lima sa panguna ni Pastor Apollo Kibuloy. Si nakatakip lang po ang kanilang mga mukha. Tingnan niyo kung yung makikita. Ito po, lumalakad sila. Ayan o. Tinawag na kasi. Ayan na po. Si Kibuloy po yan nasa unahan. Si Enteng yung nasa pangalawa. Pastor Canada. Apollo Kibuloy, Jacqueline Roy. Crescente Canada alias Enteng, Enteng. Ayan o. Yung dalawa, lalaki. Pastor yan. Kibuloy yan. May team na Canada black. and Pati Silvia salamin, may team. Semarnes. Si Ingrid Canada. Si Roy. Jacqueline Roy. At saka si Selvia. Selvia ba yun? Ayan o. Yan. Kompleto, lima sila. Yan, ito yan. Ito, ipopokus sa camera yung ano ni Kibuloy. Ayan, may team na may team. Yung salamin at saka face mask. May sombrero pa. Yan si Kibuloy. Sa presentation. Okay, okay na po. Pakilabas na lang, Jim. Ayan o. So, pinakita lang bilang ebidensya. Thank you very much. Bago ipinakita yan ni Secretary Abalos, kanya ipinakita rin sa media yung room, yung kanilang pinagkukulungan, simpleng kulungan. May bakal, may bed, electric fan, walang aircon. Nako, paano kaya yan? Si Kibuloy, sanay na sanay sa aircon yan, 24 hours, kahit saan yan, hindi pwedeng walang aircon. Pero dito, electric fan lang. No special treatment, yan ang sabi ng ating Pangulo. So, pagkatapos po ng presentation na yan, ay may mga question and answer at press conference. Tingnan natin kung ano po yung mga iba pang magiging pahayag dito ni Secretary Abalos. Ayan, habang nilalabas, ayan o. Nilalabas na ho doon sa harap ng press conference. Yan si Kibuloy. Hanggang sa palabas, takip na takip ang mukha. Yan, sunod-sunod pumasok, sunod-sunod din lumabas. Doon sa conference, ayan o. Doon sa conference room. So, ayan po yung malinaw. Malinaw po na nangyari. Okay? So, isa hong pagpapatunay, kaya ginawa nila yan, na ipapairal na ang mga batas. Kung ano ang proseso sa korte, gagawin nila yan. At naintindihan ko, dahil kasi yung issue ng human rights, yan kasi naging issue na ang lahat ng akusado hindi pwedeng iharap sa publiko ng walang face mask o walang takip ang mukha. Kaya hindi ko natin nakita. Nirespeto natin yun. Wala namang iba eh. Kung gusto nyo makita yung mukha ni Kibuloy, di google nyo yung kanya. Napakaraming picture niya sa television, di ba? So, yun na po. Yun na yung pinaka-resibo. Yun na yung pinaka-importante. Lumipad pa, galing ng Davao, si General Torre. At yun ang bilib ako kay General Torre, napaka-humble talaga. Alam niya ang lahat ng nangyayari. Pero, hindi po siya, anong tawag dito? Hindi po siya nagkukwento kahapon hanggang kagabi at nirespeto niya yung kanyang mga opisyalis ng mga superior tulad ni Secretary. Ayan o, ito pala yun o. Mugshot, medical, Ayan o, yan ang kulungan. ng PNP ang proseso. Yan ang kulungan niya. Simple lang. Siguro para bago tayo mag-question and answer at this point, Jean, pwedeng Yan. palabasin mo na si Pastor Palalabasin na. Ulitin ko para makita nyo. Ayan o. Pastor Apollo Si Enteng yan. Nauna si Apollo Kibuloy doon sa unahan. Ayun o, naka-black na yan. Yan si Pastor Kibuloy. Si Enteng Canada, yun sa kanyang chief security. Malaking taong yan. Tapos sunod dyan si Roy, si Selvia at saka si Ingrid Canada. Ayan o. Inulit ko lang para lang yung malaman nyo. Ayan, 5 na sila, kompleto. Ang patong dyan ay 14 million. 10 million kay Kibuloy, 1 million is doon sa 4. So ayan, nasa kami na lahat. Pati yung isa, si Pauline, yung unang nahuli. 6 sila dyan. So huli na lahat yung 6. Sabi nga ng Pangulo, sumurrender lang siya dahil abot kamay na ng pulis. Wala nang choice kung hindi sumurrender. Okay na po. Kaysa mahuli ng pulis. Ayan o. Pakilabas na lang. Ayan, pinalalabas ulit. Ganyan, takip na takip yung mukha o. Thank you very much. Ayan o, siya yan. May salamin. Talagang siya. Ako, kilala ko yung lakad niya, galaw ng ulo, siya talaga yan. 15 years na kakilala ko yan. Kaya pati yung galaw niya, kakabisado ko. Siya talaga yan. Kahit may takip, pinatutunayan ko po.
Si Kibuloy yung naglalakad na yun. Kasi kilala, kabisado ko yung kanyang galaw at saka yung kanyang yung ulo niya. So pagkatapos niya, nagkaroon po ng press conference at sinasabi dyan ni General Torre na talagang doon nila dinaan sa likod. Matapos mahuli dun sa compound, doon idinaan sa likod sa hangar ni Kibuloy, may exit doon papunta ng airport bago sinakay ng C-130. Hindi na dinaan sa highway kasi magiging istorbo pa. Nandun kasi sa highway, doon sa bungad, yung mga civilian member ni Kibuloy, nandun din maraming pulis, baka magkaroon pa ng problema. Minabuti nilang isakay sa sakyan, convoy, dumaan doon sa likod kasi yung pong compound ni Kibuloy, may exit yan papunta ng airport. Lalo kasi yung kanyang baka aeroplano, may hangar na sarili yan. Paglabas mong ganon, yun na yung kadugtong yan, binutas na yung kalye, daanan papunta doon sa international airport. Alam ko po yun. So yun po yung nangyari. Kitang-kita naman yan pag sakay kayo ng aeroplano bago kayo mag-landing or pag-take off, alam na alam nyo, magkadikit lang po yung compound ni Kibuloy. Yung 30 hectares na yan, isa lang yan sa kanya napakaraming property at saka yun pong, anong tawag dito? Yun pong international airport. Yun po ang nangyari doon. So, marami pang mga paliwanag dyan, explanation, ang PNP. Pero dahil sa matindi yung pagtsatsaga, ay kanilang pinagtagumpayan ito. Ang sinasabi rin ho ng PNP at saka ng Pangulong Marcos, isa. Sabi ni Pangulong Marcos, sumuko siya dahil abot kamay na ng pulis. Nandun na yung pulis. Kaya nakipag-negotiate na mag-surrender na lang. Yun din ang sinasabi ni General Torre. Alam na alam niya kung nasa saan lugar noong araw na yon, Sabado at Linggo. Kaya nga noong Linggo nga po, ayan na ho, doon na nga ho nagkaroon ng negotiation. Minabuti niya sumuko kasi wala nang choice. Wala nang pwedeng taguan. Hindi na makakawala. Nakordo na ng pulis yung area. Hindi lang talaga mapasok-pasok nila yung mismong pinaglalagyan kasi meron daw humaharang na mga sibilyan. So, seryoso at tama ang lahat ng intelligence report. Lahat ng sinasabi ng pulis na nasa compound si Kibuloy ay nagkatotoo. Ayan na ho. So, marami pang mga question and answer dyan na naging paliwanag si PNP Chief Marbil, General Torre at Secretary Abalos. Pero ang pangkalahatan dyan, at least ang mahalaga dyan, iniharap na sa publiko. Nakita na ng taong bayan at ng buong mundo na si Kibuloy ay kontrolado na. Pati yung kulungan ay pinakita at yung kanyang kasamahan. Nakatakip lang ho ang mukha at may salamin pa, may sombrero pa. Talagang pag hindi mo siya kilala, hindi ka maniniwalang siya yun. Pero ako, pinatutunayan ko siya yun dahil yung galaw lang niya, kabisado ko. Yun talaga siya. Yung galaw ng ulo at body niya, parang napansin ko lang, medyo bumilog ang tiyan. Parang malaki ang tiyan niya. Dati hindi naman siya malaki ang tiyan eh. Parang medyo lumaki. O baka naman sikip lang yung t-shirt ng CIDG. Pero yun talaga. Yung galaw ng ulo, tsaka yung pagkakalagay ng sombrero, at tsaka yung takip niya muka, si Kibuloy talaga yun. Ako pinatutunayan ko dahil kita ko yung galaw. Okay? Kasi baka hindi maniwala, si Kibuloy ba yan? Eh may takip naman eh. Hindi naman kami maniwalang yan. So, kalimutan na niyo yun. Siya talaga yun. Hindi haharap ng higher authority ng PNP at ng Secretary ng DILG kung hindi si Kibuloy yan. Pati si Enteng, halatang halata. Siya talaga yun. So bumagsak ang lahat. Nauna dyan si Pauline in Canada, yung unang nahuli, na may rewarding 1 million. Tapos itong apat, yung 5 sila sabay-sabay. So kung saan pupunta ang reward. 14 million yan. Yung isa yung naibigay na doon sa una eh. So 14 million yan. 10 kay Kibuloy, 1 million each dun sa apat. So 14 million saan kumapunta. Kung pupunta yun sa pulis. Pero palagay ko ako para wala namang ibigay sa pulis. Para naman yung kailang pagod na 16 days. Walang kulang sa ligo, kulang sa kain, kulang sa tulog. Pampamilya naman yan eh. Bigyan mo lang ng tig 50,000 or 100,000 yung mga officer. So bahala na sila kung anong gagawin sa 14 million. Ako, sa aking personal pong opinion, ibigay sa mga pulis yung reward na yan. Total, pera yan galing sa civilian eh. Diba? Para naman may pampamilya yung mga nagpagod na pulis na minura ng mga vlogger na Kibuloy at yung kanyang mga member. Grabe magmura yung mga yan. Parang hindi anak ng Diyos. Please like, subscribe, and follow.